Wala naman eh. Okay na sana eh. Pumayag ka kasi karapatan mo naman yun eh. Wala naman pumipigil sa'yo eh. Ginusto mo yun eh. Pangangailangan mo yun, di ba? Kaya wala kaming ano dun eh. Wala na kaming magagawa dun. Kasi karapatan mo yun. What's up mga tropang mahihilig sa chismis, no? Akala ko tapos na yung issue ni Madam Hampas Lupa at ni Kuya Mubager. Pero ngayon, no, merong naglabas ng isang video na si Kuya Mubager at yung kasama niyang buntis na mag-asikaso ng kaso-kaso na yan, meron siyang nilabas dito na video, no? Naglabas siya ng saloobin dito at medyo mahaba lang talaga yung caption niya. Sa mga tropa o mahihilig sa chismis dyan, no, i-post nyo na lang yung video na to para mabasa nyo to ng matagal. Kasi medyo mahaba to, no? Hindi ko na sa inyo may isa-isa, pero papanoodin natin yung video na nilabas niya dito, no? Although naka-blurred lang talaga, part 1 at part 2, eto. So, unahin muna natin yung part 1 na which is eto, no, blurred na blurred. Parang sa barangay ata sila nag-uusap neto, no, pinagharap-harap sila. Yung nanay ni Kuya Mubager at si Kuya Mubager at etong buntis na kasama niya, no, na hindi ko alam kung anong pangalan neto, no, pero sobrang galit na galit siya dito sa video na to. Kasi nga daw, kung ano-ano daw yung pinagsasabi ni Kuya Mubager dito kay Madam Hampas Lupa, no, na ganun lang daw talaga yung pera na natanggap niya na tulong. So, simulan na natin. So, pumapayag ka. Oh, kung hindi ka naman pumapayag, karapatan mong tumanggi. Hindi, okay. Opo. Ayun, ang nangyari kasi, wala kami kaalam-alam. Diba? Wala ka pa sabi, wala rin kami kaalam-alam, na nabulaga na lang kami ganun. Ang problema lang kasi dito, pumayag ka na nga sa settlement nila, sana wala ka na sinabi pa na kung ano-ano. Napapalabasin na kami pa, ako pa yung nagsisinungaling. Napanood mo yung vlog niya? Pinoint niya ako, nakasama yung babae ni Kuya Robin sa barangay. Sino ba kasama mong babae sa barangay? Diba ako? Ano pa sinasabi niya? Ang dami niya sinabi na puro ka sinungaling, puro ako daw yung sinungaling. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi mo sa kanya. Kasi kami naman, tumulong naman kami. Pasensya nanay ho, wala din naman ho kayong kinalaman. Wala naman din ho kayong kinalaman, kaya pasensya na ho. Yung anak nyo lang ho talaga yung nagkaroon ng problema dito. Sorry ho sa inyo, pasensya na ho. Diba? Wala naman eh, okay na sana eh, pumayag ka kasi karapatan mo naman yun eh. Wala naman pumipigil sa'yo eh. Ginusto mo yun eh, pangangailangan mo yun, diba? Kaya wala kaming ano dun eh. Wala na kaming magagawa dun. Kasi karapatan mo yun. Walang may pwede magbawal sa'yo dun. Kaya lang, ang sana ginawa mo na lang, o sige, papayag ho ako na makipag-settlement sa inyo. Pero wala na ho akong dapat sabihin pa tungkol dun sa mga tumulong sa akin. Kasi utang na loob na lang din sana. Diba? Alam mo naman ako, buntis pa ako. Tapos ang ending, ako pa yung sinungaling. Hindi, yun ang hindi ko maintindihan kung paano naging sinungaling sa ano. Kasi hindi ko rin napanood yung vlog ni Madam Hampas Lupa kung paano niya sinabi. So ayun, no, magko-komento lang tayo ng konti. Ayun nga talaga yung parang naging kamalian talaga neto ni Kuya Mubager sa pagbabate neto ni Hampas Lupa at neto ni Kuya Mubager ay yung pagkukwento pa niya dito kay Madam Hampas Lupa. Kasi for sure talaga lahat ng mga detalye na ibabato mo dyan kay Madam Hampas Lupa, i-air niya yan sa kanyang Facebook page. Syempre, vlogger-vloggeran din niya si Madam Hampas Lupa eh, no? Kaya yun talaga yung nakikita ko talagang mali na ginawa neto ni Kuya Mubager. Kasi syempre, kaya galit na galit etong si ate mo girl na buntis, no? Syempre, sila na nga yung tumulong, syempre. Hindi rin natin alam kung ano yung mga na-achieve din nila niyan bukod sa mga followers ni Hadi, no? Magiging talagang backfire talaga sa kanila yan. Lahat ng mga impormasyon na sinabi ni Kuya Mubager kay Madam Hampas Lupa. Pero sana talaga, hindi ka na nagkwento ng kung anik-anik pa, no? Kay Madam Hampas Lupa, no? Kuya Mubager. Kaya galit na galit etong nagbibideo na to si ate mo girl na buntis, no? So panoorin pa natin, medyo mahaba yung video na to eh. Ang gusto ko lang naman malaman kasi ano talaga yung mga sinabi mo sa kanya. Ayun nga. Diba? Ano yung mga sinabi mo sa kanya? Hindi ko rin alam kung bakit siya nadamay doon. Kasi ang inano ko lang talaga na ano, yung... Kasi isa yung sa nag-trigger sa akin yung mga nagtitext nung siguro nung in-upload ni Madam Hampas Lupa yung picture na nagkaayos kami. Ang daming nag-text sa akin, yung mga nagsasabi na ano, nakakaiyak ka bagger. Sayang yung mga binigay na tulong sa'yo, nasa loob na ng tiyan mo, yung mga gumagano pa. It's your fault. Kasalanan mo yun eh. Diba? Alam mo yun sa sarili mo. Sana nung una pa lang, nagsabi ka, o kaya kahit sa akin man lang, o kay Ate Gara. Sana nagsabi ka, ate, kailangan ko talaga makipag-settlement dito. Kasi hindi talaga kakayanin yung umatid-atid dito. Kailangan kong buhayin yung nanay ko kasi dalawa na lang kami magkasama sa bahay. Okay naman eh. Wala naman. Oo, no, dapat talaga in the first place talaga, no, hindi mo na pinaabot pa ng ganyan eto si Kuya Mubager
Bagger kasi para talagang merong saltik din sa pag-iisip no? Mapapansin mo rin sa pagkuya-kuya-kuy niya dito, parang talagang pinag-iisipan niya yung mga sasabihin niya na hindi natin alam, balimbingan kasi talaga yung nangyari no? Hirap talaga pag may saltik-saltik. Dapat yung mga ganyang kasuhan-kasuhan, no? Nirerekta mo na alam mo na yung magiging future niyan kung talagang kaya mong harapin, 'di ba? Sana in the first place pa lang talagang naipag-arigluhan ka na, hindi ka na nagpadala pa sa mga sulsol ng mga kasuhan-kasuhan niya kasi talaga isipin mo sa kukunin yung mga areps-areps niya, no? Sa mga lakad-lakad niyan, grabe, 'di ba? Ayan tuloy, ikaw pa talaga yung magkakaroon ng problema diyan sa mga lahat ng detalye na binitawan mo rin diyan kay Madam H. Ano mo sanang masama? Kung nagsabi ka lang sana tapos hindi na yung marami pang salita, kasi wala pare-parehas lang naman tayo napagod, 'di ba? Tsaka hindi ko kasi nga yung sa may inaano nilang tulong, ang sinabi ko lang naman doon na yung hindi lahat ng tulong na nabigay sa akin, sa akin lang talaga. Kasi nga, karamihan ng ginagamit ko doon sa paglalakad namin sa mga pagka nagsasampa ng kaso. May mga alam ako doon sa mga gastos. Tapos sinabi mo pa, 13,000 lang daw yung napunta sa'yo. 13,000. 13,000 lang yung napunta sa'yo? Bukod, kasama na ba doon yung pinadala sa'yo ni Ma'am Hadi at saka ni Apoy Palaboy? Sa 13,000 Yung 13,000, yun yung galing kay, sa may... Sa Gcash mo pa lang yun? Tsaka yung kay Apoy Palaboy, yun na yung 13,000. Pero yung kay Ma'am Hadi na 5K, hindi pa kasama yun. Sana sinabi mo, sana nilinaw mo. Kasi magsasabi ka na lang din sana. 5,000 plus 13,000 pag-asikaso ng kaso-kaso. Anak ng tokuha naman. Saan mo madadala yung ganong halaga? Akala ko ba $1,000 yung pinadala neto ni Hadi? 5,000 lang pala. Sana nilinaw mo. Wala kasi, tumulong lang naman din yung dalawa. Tumulong lang din naman ako. Ending kami pa yung napasama. Unang-una, di ba, tinanong ka namin, willing ka ba? Di ba? Ako, kasama mo ako sa lahat ng lakad mo. 2 beses lang kitang hindi nasamahan. Kasi alam mo yung araw na yun, September 1, napakamaulan nun. Di ba? Yun lang yun eh. Yun lang yung araw na hindi kita nasamahan. Tapos nagchat-chat, nagte-text ako sa'yo. Wala na. Kaya wala kaming alam. Ako pa yung binungangaan ni Carol. Di ba? Ako pa yung binungangaan, ako pa yung sinisi sa lahat. Ngayon na siyang nasa bahay lang ito. Kasi mabalita yung maraming text sa akin kaya kumbaga parang gusto ko rin labas ng yung kumbaga kung bakit nila sinisisi sa akin yung yung sa mga pera. Kaya nasabi ko na lang kay Madam Baslupa na hindi naman talaga lahat sa akin napunta yun. Malaki yung naitulong. Yun na nga is, naisip mo yun, sana naisip mo na anong pakialam ng mga basher na to? Hindi naman sa kanila nanggaling yung pera. Hindi rin naman sila yung kausap ko. Di ba? Maritis talaga. Hindi sana sinabi mo na, kasi, yun ang sana sinabi mo na, inisip mo man lang, hindi mo na nasabi kasi wala ka ng cellphone. Sana nasabi mo na, ay dapat iset aside ko, isipin ko din yung tumulong sa akin. Diba? Kasi may buntis pa, pinoy pa ako. Diba? Tawa nga rin ang nag-text ko sa akin, di ba nagalit to? Nung naisip ko, baka mamaya kung ano naman pinost ni na-receive mo yung text, so may cellphone ka. Hindi, diba? nung dati pa, nung nag-text ka pa nun, nasa akin pa, Tuesday lang kasi, Tuesday lang ng itong week na wala yung cellphone ko. Hindi ka nakapag-reply sa akin nun, hindi ka nag-reply. Kahit sa chat, hindi ka nag-reply. Ayoko talaga naman. Diba? Ayaw mong magkaroon ng ganun. Pero hindi ko malaman kung ano yung sinabi mo. Kaya bakit naglabas siya ng ganung vlog? Hindi ko rin kasi napano yung niya, kaya hindi ko masabi kung paano niya sinabi yun. Kasi talagang sobrang nagdamdam ako eh. Akalain mo yun? From the start, unang-una pa lang, alam mo na scam ako. Ayun dito na natapos yung part 1 na video, no? Pero base sa mga galaw neto ni Kuya Mo Bagger, no? Sa pagkukuya-kuya niya, no? Halata mong tensyonado no? Tsaka nawala daw yung cellphone. Paano? Hindi rin natin masabi, no? Talagang nawala ba talaga o baka wala-walaan lang. Hindi natin alam, baka may saltik sa utak ko si Kuya Mo Bagger kaya ganito yung mga inaasta nito. Sana in the first place pa lang, no? Hindi ka na talaga nagpakaso-kaso ng ganyan. Nagpadala ka kasi sa mga sulsul ng 5,000 lang pala yung pinadala sa'yo. Tsaka yung 13,000 sa Gcash. Toink! So next video yung part 2 na ito. Dito na muna natin tapusin to. Bye bye. More chismis to come.